Okay, good day mga ka-tech. So, it's me, Rams Tech. So, welcome to my channel. So, in this video, this is the part 2 of the Windows Server Backup tutorial. Doon sa part 1, itinuro ko sa inyo paano yung pag-backup ng nasa local drive. Okay, so this time, ituturo ko naman kung paano yung pag-backup doon sa network or naka-shared. Okay? So, let's do this mga ka-tech. So, first, punta kayo doon sa client, gagawa kayo doon ng folder. So, dito natin i-direct yung backup ng server. Okay? So, gawa tayo ng folder. Okay, for example, rename natin ng server backup. Server backup files. Okay, so then syempre isi-share natin yan. So to do that, right click natin yung folder, then sharing, then advance. Okay, so type muna natin yung administrator, then yung password. Okay, then dito, so i-click natin yung share this folder, permission, then i-add natin dito yung user, i-remove natin yung everyone. So kung gusto natin to be specific sa user lang, okay, so i-remove natin yung everyone, then mag-add tayo. So meron akong create na user, so yung user, so ito siya, Analisa. Okay, so i-add natin siya dito. So okay, yung user, check names, ito, so Analisa, then click OK. Okay, then lagyan natin ng full control, then click apply, click OK, then apply, OK. Then dito naman sa share, so nandito na, naka-add na pala si, so kung gusto nyo mag-add dito, so click nyo lang find people and then add nyo yung user. So in this case, naka-add na siya. So then click natin yung share. Done. So ito yung kailangan natin na network path. Okay, so anyway, automatic naman niya na ma-detect ng server. Okay, so pag in-open natin tong folder, so wala siya dyan na laman. So dito i-direct yung pag-backup na nandito sa server. Okay, so let's try. So dito sa server, so gagawin natin, so punta tayo ulit sa backup. Okay, then so ito ulit yung ano natin, gagawin na i-backup itong folder. Okay, server files. Okay, so punta ka ulit kayo sa server backup. So kung paano yung pag-open yan, so dito sa server manager, then click tools, then hanapin nyo yung Windows Server Backup. Okay, so this time gagawa ulit tayo ng backup. So pipiliin natin yung backup once. Okay, so click natin, then schedule backup option. So hindi, so gagawin natin yung iba. So different option tayo, hindi tayo mag-schedule. So click natin next, then full server ba yung i-backup? So hindi, so mag-custom tayo kasi yung folder lang ang gagawin natin na example. Okay, click next.
Then click add items. Then same procedure yung ginawa natin doon sa part 1. So hanapin natin sa user, administrator, then desktop, then server files. So yan yung folder. Then click OK. Then click next. So dito tayo dito natin babaguhin, no? So doon sa part 1 sinelect natin is local drives. So dito naman sa part 2, ito i-select natin yung remote shared folder. So dito siya sa client mag-backup. Okay, so select natin, then click next. So ito type natin dito ito na sa client na shared folder. So backslash client -pc backslash. So ito na mga ka-text. So lumabas na siya, client PC server backup files. So click natin yan, then inherit lang, and click next, then click backup. Okay, then okay na, completed yung pag-backup. Then click close. So try natin. So ito na mga ka-text. So nandito na yung backup files. So kung gusto natin i-test or i-try, so let's see. Okay, so again, so i-delete natin yung mga files. Delete. Okay, then i-delete natin yung folder. Then i-delete natin dito sa recycle bin. So wala. So nawala na yung files dito. So paano natin i-recover yung files na naka-save or naka-store yung backup files dito sa client? So same procedure. Open nyo ulit yung Windows Server Backup. Then this time, so i-click natin tong recovery. Okay, so sa recovery, so i-select natin this server. So hindi, so nasa ibang location, di ba, yung backup? So select natin to, a backup stored on another location. Then click next. Then dito naman, so i-select natin dito yung remote shared folder. So since naka-shared siya, so remote, click natin yung remote shared folder, then click next. So ita-type ulit natin yung shared, yung path. Okay, so backslash client -pc backslash. So ito na. So automatic naman yan every time na naka-shared yan. Okay, so i-click natin to server kasi ito yan mga ka-text. So then click next, then so ito pinapakita dito yung recent. So ngayon pa lang siya na create. So i-recover na natin siya, then click next. So the same, pipili natin files and folders. So hindi yung volume, yung folders and files lang. Then click next, then select natin dito. Okay, hanapin natin yung this one, yung server files. Okay, then click next. So saan ba? So pwede tayo mag-select kung hindi siya, kung nawala yung original location. So pwedeng mag-browse tayo, then for example sa desktop ng server. Okay, so doon ulit ilalagay yung recovered files. Okay, then click next, then click recover.
Then, so tapos na. So, click natin close. Then, tingnan natin. So, ito. So, hindi na isama yung folder. So, nagkamali lang tayo doon sa pag-select. But, again, na ano siya, na ibalik yung mga files. Okay? So, na-recover yung mga files through network path. So, dito sa client yung backup. So, ganito magandang setup kasi kung magka-problema man yung server, nandito pa rin yung backup sa client. So, ganito yung magandang pag-backup mga ka-tech. Okay? So, that's it mga ka-tech. So, I hope meron kayong natutunan sa aking video tutorial sa Windows Server Backup. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel mga ka-tech. So, marami pa akong video na i-upload. So, abang-abangan nyo lang mga ka-tech. Okay? So, see you again. God bless. Bye.